Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang biglaang pagsikat ni Pi Network sa bansang Finland. Isang bansa na kilala sa pagiging tech-savvy at matibay sa larangan ng digital innovation. Pero teka, ano nga ba ang dahilan kung bakit si Pi Network ay pumalo agad sa ika-6 na pwesto ng pinaka-popular na free social apps sa kanilang bansa? At ang mas nakakakilig po dito ay ang parating na major ecosystem update ngayong May 14, kung saan ay inaasahan po ng buong Pi community na ito na ang magiging susi para sa paglipat ng network sa open mainnet. Hindi pa dyan natatapos dahil may mga usap-usapan din tungkol sa possible listing ni Pi kay Binance, na isa sa pinakamalaking palitan or exchange ng crypto sa buong mundo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa kung paano po napunta sa top 6 itong si Pi Network sa bansang Finland. Kaya yan mga ka-crypto, isang nakakagulat na balita ang lumabas kamakailan sapagkat si Pi Network ay pumalo sa ika-6 na pwesto sa listahan ng top free social apps sa bansang Finland. Oo, tama ang narinig po ninyo. Kasama niya sa top rankings ang mga higante tulad po ni Instagram, TikTok, at saka Facebook. Ayan. Pero itong si Pi ay isang blockchain-based app lamang. Hindi po siya isang traditional na social media platform. Ayon po sa appfigures.com, si Pi ay tumaas mula ika-61 na pwesto patungong ika-6 o ika-6. Ayan. Mula 61 ay umangat po siya sa top 6. At nangyari lamang po yan sa loob lamang ng unang linggo ng buwan ng May or buwan na ito. Ibig sabihin ay napakabilis ng kanyang pag-akyat. Mayroon po siyang rating na 4.4 stars na indikasyon ng mataas na satisfaction ng mga users. Pero bakit nga ba biglang naging popular si Picoin or Pi Network sa bansang Finland? Ayon po sa mga eksperto ay isa ito sa mga project na hindi lang basta app kundi isang kilusan or movement. Ang layunin nito ay gawing mas inclusive ang digital ownership at mapalaganap ang financial decentralization. Unlike po sa mga karaniwang social media apps na kumikita sa pamamagitan ng ads, si Pi ay pinapatakbo ng kanyang community. Ang mga users po nito na tinatawag na pioneers ay nagmimina po ng Picoin gamit lang ang kanilang cellphone. Ngayon ay ano po ang pinagkaiba ng Pi sa ibang mga apps? Isa po sa mga dahilan kung bakit sumikat si Pi sa Finland ay dahil sa kakaiba ang kanyang modelo. Sa halip na pagkakitaan ang mga users, gaya po ng ginagawa ni Facebook at saka TikTok, si Pi ay nagbibigay po ng pagkakataon sa mga users na magkaroon ng digital assets habang ginagamit po nila ang app. At dahil dito, maraming tao ang naiintriga at nahuhumaling sa posibilidad na kumita ng crypto nang hindi po kailangan ng malaking resources. Parang naging social media app na may kasamang mining feature, kaya perfect sa mga kabataang techie at curious sa crypto. Sabi nga ng isang blockchain analyst na si Mr. Spock, sabi niya rito ay, "This isn't just an app, it's a movement." Ayan, tuloy na lamang po ninyong basahin yung kanyang buong sinabi rito. At kung iisipin natin ay totoo nga, dahil kahit hindi pa ito available sa open market
umaabot na po sa milyon-milyon ang active users nito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa May 14 ecosystem update. Ayan. Isa sa mga pinaka-inaabangan ngayon ng buong Pi community ay ang announcement po na magaganap sa May 14. Ayon po sa Pi Core team ay maglalabas sila ng malaking balita tungkol po sa ecosystem. Maraming pioneers ang umaasa na dito ay ipapahayag ang eksaktong petsa ng migration sa open mainnet. Sa madaling salita ay kapag nag-open mainnet na itong si Pi, maaaring mailipat na po ang mga naminang Pi coins sa aktual na blockchain. Sa ngayon kasi ay marami pa rin ang hindi makalipat ng kanilang coins, kaya parang naka-hold pa rin ito. May mga batigang Pi miners ang nagsasabi na matagal na po nilang hinihintay ang araw na ito. Sabi pa nga ng isang pioneer, ayan, ang sinabi niya rito ay the great value of the future still depends on the construction of miners. Kaya yan, kaya kung matutuloy po ang update, ito ay maituturing na turning point para kay Pi. Ayan. Ngayon is totoo bang malilista itong si Pi kay Binance? Yan, isa na rin po ito sa malaking kaganapan na inaabangan ng karamihan. Kaya yan, sa mga nakalipas po kasi na araw ay may mga lumabas na on-chain activity na tila nagpapakita ng paghahanda ng infrastructure para sa listing. Ang mga activities na ito ay konektado po kay Stellar na siyang underlying blockchain ni Pi. Bagamat wala pang kumpirmasyon mula sa Binance or Pi Core team, marami po ang umaasa dahil kung totoo man ito, malaking catalyst po ito para tumaas ang value ni Picoin. Lalo pat ito ay isa sa mga pangarap ng maraming pioneers kung saan ay ang malista si Pi sa isang kilalang exchange. Ngayon is alamin naman po natin ang kasalukuyang kalagayan ng presyo ni Picoin ngayon. Base po rito, yan ay si Picoin ay naglalaro sa presyo mga 0.72 habang yan, at ang mas nakakagulat po ay umakyat ito ng 16% sa loob lamang ng isang araw. Ibig sabihin ay unti-unti na rin gumagalaw ang presyo kahit hindi pa officially listed sa mga major exchanges. Bagamat hindi pa ito ganap na open market token, may indikasyon na unti-unti nang nagkakaroon ng value itong si Pi sa mga decentralized na transaction at saka P2P exchanges. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin, yan, particular po sa mga matagal nang nagmimina kay Pi, ay magandang balita po ito. Ibig sabihin ay hindi po nasayang ang oras at saka effort na ginugol natin sa pagmimina gamit ang ating mga cellphone. Kung sakaling matuloy po ang open mainnet at kung totoo nga malilista si Pi kay Binance, maaari po nating ipalit or i-cash out ang ating Pi coins sa tunay na halaga. Makakatulong ito lalo na sa mga OFWs, estudyante at saka maliliit na negosyo na naghahanap ng alternatibong kita sa panahon ngayon. Maaari ring tumaas ang demand ni Pi dito sa Pilipinas lalo na't mataas ang ating interest sa cryptocurrency. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, si Pi Network ay isa po sa mga pinaka-unique na project dito sa mundo ng crypto. Maingat ang kanilang development at talagang inuuna po nila ang security at saka integridad ng ecosystem. Hindi po gaya ng ibang crypto na minadali at naging scam. Si Pi ay dumaan sa matagal na proseso. Bagamat may mga skeptics pa rin,
hindi po natin maikakaila na ang kanyang community-based model ay malakas at mas may koneksyon sa mga tunay na tao. Kaya kung matutuloy po ang open mainnet at maging maayos ang ecosystem, malaki po ang chance na si Pi ay maging isa sa pinakamalalaking blockchain-based platforms sa buong mundo. Sa kabuuan, si Pi Network ay hindi lang isang simpleng app. Isa po siyang kilusan or movement na may layuning gawing accessible ang digital ownership para sa lahat. Ang biglaang pagsikat po niya sa bansang Finland, ang paparating na ecosystem update at ang potential Binance listing ay patunay na hindi siya simpleng ideya lamang. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.